Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon na ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon, at ngayon ay inaanyayahan tayo na muling suriin ang ating pong mga nagiging motivation, nagiging yung ating mga desisyon, yung ating mga iniisip sa bawat araw, no, na ating pong ginagawa, at lalong-lalo na, no, balikan natin muli yung ating pong mga nagiging pamumuhay. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, no, maintindihan din natin yung karanasan na gusto natin bumait pero hindi natin magawa. Gusto nating gawin ang mabuti pero hindi natin nagagawa, at ang ginagawa natin ay yung ayaw nating gawin. Pero diyan nga po, no, sa mga ganyang karanasan, ang sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Nagiging eksperto tayo, no? Sabi nga dito, nalalaman na ninyo kung uulan o iinit. Ibig sabihin, nagiging matalino naman ang tao. Nagiging maayos ang kanyang, kumbaga, karir, no? Pero sabi, bakit yung mga palatandaan hindi ninyo mabasa? So, ano nangyayari sa atin? Ano nangyayari sa buhay natin? Bakit hindi natin mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Lagi tayong nakafocus doon sa galing natin. Lagi tayong nakafocus doon sa paano tayo magiging successful, paano tayo magiging pinakamahusay sa lahat. Pero yung mga simpleng tanda ng kasalukuyan nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, bakit di natin mabasa? Hindi ba talaga mabasa o sadyang iba ang tingin natin
at iba ang tinitingnan natin. Di ba? Para bang, hindi mo ba nakikita, tumatanda ng magulang mo? Wala bang signs na nakikita? Umupitoy na yung buhok, umuubo-ubo na yan, nagkakasakit na yan. So, kailan mo paglalaanan ng oras? Kailan mo aayusin ang iyong buhay? Yung mga tinatawag na natin ngayon sa lengguwahe natin ngayon, may mga red flag naman. Pero bakit hindi mo yan tiningnan? Nakikita mo naman yung red flag, diba yung tawag doon, yung mga red flag. Ibig sabihin, hindi yan makakabuti, hindi yan maganda, may negative dyan, pero hindi mo pinapansin. Kasi nandun tayo sa pagalingan, pinakamagaling. Kaya ito nangyayari sa atin. Diba, kung nakikita mo na tumatahimik yung isa, tumatahimik yung anak mo, hindi kumikibo, may mga red flag na. Tapos kapag may ginawa na siya sa kanyang sariling buhay, doon tayo iiyak, doon tayo magsisisi. Pero lahat naman nakita mo na. Kaya hindi mo lang talaga ginawa yung nararapat mong gawin. Kaya muli, yung hamon sa atin ni Kristo, sa mga pagbasa natin ngayon, masikapin nating gawin kung ano ang mabuti. Hindi lahat ng iniisip nating tama, mabuti. So mas piliin natin maging mabuti kaysa ang ipaglaban natin kung ano ang tama para sa atin. Amen.